Sana ho hindi nyo na ipagkalat yan. Naglabas na po kami ng statement sa media at sa amin Facebook na hindi totoo yung mga kumakalat na balita na nalampasan na ho ni VP Sara si President BBM sa trust and performance ratings. Yun lang po. Yun. So kung ano mang makikita nila sa social media na ganito ang impormasyon, hindi totoo ito. Opo, nanatiling mas mataas po ang performance rating ni President Marcos at 65% sa trust at 64%. So, narinig niyo yun mga pre, no? Maliwanag po na ang sabi po ng dito, no? Ng Okta Research, hindi daw po totoo yung naglalabasan sa Facebook o sa kung saan pa mga website na mas nahigitan ni Sara Duterte, no? Yung ratings ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So, hindi po totoo yun kasi tingnan niyo po bakit mahihigitan ni Sara Duterte yung ating Pangulong Bongbong Marcos? Wala namang ginagawa itong vice presidente na to. 'Di ba? Wala namang trabahong ginagawa. Hindi nga tumutulong sa sa presidente ng Pilipinas. 'Di ba? Ang ginagawa puro paninira. Tapos pag may fake news sa kanya, yung grupo nila galit. Pag sila yung nang fake news, tuwan-tuwa. 'Di ba? Pag may fake news may fake news kay Sara Duterte dahil maraming galit sa kanya na mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, yung grupo niya magwawala. Mga fake news kayo, ganun. Pero ito, seryoso po ito. 'Di ba? Ratings daw po ni Sara Duterte ay mas mataas kumpara kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito po ay malinaw na isang panlilin lang sa mga Pilipino. 'Di ba? Panlilin lang po ito, panluloko. Maliwanag po 'Di ba? Mariing itinanggi ng Okta Research ang lumalabas na peking survey na nagpapakita ng mataas na ratings ni VP Duterte. Itinanggi po ng Okta Research. 'Di ba? So ibig sabihin, hindi totoo. Ngayon, sino yung biktima ng mga fake news na to? Ay natural, yung mga bubong DDS na nagpapaniwala sa mga fake news din vlogger nila. 'Di ba? Tayo po, hindi po tayo ganun. Nasa katotohanan lang po tayo. 'Di ba? At hindi po tayo gumagawa ng kwento dito. May pinagbabasihan po tayo. 'Di ba? Ito pa yung isang video, panoorin po natin ito. Pinabulaanan ng Okta Research ang kumakalat na post tungkol sa umano'y survey nila ngayong buwan kung saan mas mataas daw ang trust at performance ratings ni VP Sara Duterte kaysa kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa Okta, wala silang ganyang survey kahit tignan pa sa kanilang website at official Facebook. Ang huling survey ng Okta tungkol sa satisfaction at trust ratings ng mga government official ay noon pang Nobyembre. Lumabas dito, 64% ang satisfaction habang 65% ang trust rating ni Pangulong Marcos. Mas mataas yan kumpara naman sa 48 at 49% na nakuha ni VP Sara. So, maliwanag po dito, ngayong taon, 2025, wala pa pong bagong survey. Yung Okta Research. 2025 wala pa, pero yung mga DDS meron na. Nakapaglabas na agad sila. 'Di ba? Nakapaglabas na agad sila ng panluloko. Siyempre, mag-election 'Di ba? Kaya sana po, sa darating na eleksyon, kung ito nga, nagagawa nila ng paraan para malinlang yung mga Pilipino makakagawa ng kasinungalingang ka-fake newsan, lalo pa kaya pagdating sa eleksyon. Baka mandaya pa yung mga yan. Nako, kailangan po talaga ng bantayan ng Comelec itong mga grupo ng mga fake news, ng mga DDS. Kasi nakakagawa nga po sila ng fake news Pandaraya pa kaya? 'Di ba? So maliwanag, himay-himay natin, sabi dito. Pinabulaanan ng Okta Research ang kumakalat na post tungkol sa umano'y survey nila ngayong buwan kung saan mas mataas daw ang trust at performance ratings ni VP Sara Duterte kaysa kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa Okta, wala silang ganyang survey
kahit tignan pa sa kanilang website at Ayun ha. Pag may mga nakikita kayo sa Facebook, lalo na pag DDS yung nag-post, mas mataas yung ratings nitong tamad na vice presidente, gawin nyo, punta kayo sa website ng Okta Research. Doon nyo i-check. Alamin nyo. Huwag magpalin lang. Okay? Klaro? Sabi nyo, puro kayo sasabihin nyo, nasa katotohanan kayo. Yung pala, uto-uto kayo. Eh, anong tawag sa inyo, mga DDS? at official Facebook. Ang huli Ang Okta Research ay merong website at merong official Facebook page. Klaro yan ha. Search nyo lang Okta Research. survey ng Okta tungkol sa satisfaction at trust ratings ng mga government official ay noon pang Nobyembre. Lumabas dito. At eto pa, maliwanag, noon pang Nobyembre po, nagkaroon ng survey, parang survey yan na sino ba yung mataas? Sino ba yung nangingibabaw? Ang tamado, ang masipag. Siyempre, ang masipag, di ba? So wala pa po ngayon 2025. So yun po yung abangan natin. Huwag pong maniniwala sa DDS. Gamitin nyo ito. Huwag uto-uto, ha? Mga DDS. Mga DDS supporters. Naawa kami sa inyo, sa totoo lang. 64% ang satisfaction habang 65% ang trust rating ni Pangulong Marcos. Mas mataas yan kumpara naman sa 48 at 49% na nakuha ni VP Sara. Ayun, so maliwanag po yun ha. Klarong-klaro po yan. Diba? So, syempre, bago tayo mag-proceed sa meron pa tayong bibigyan na reaction, mga picture, mga preno. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, ha? Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. And ring the notification bell para naman po mag-updated po kayo sa lahat ng mga uploads natin. Okay, syempre, meron po tayong Timberador na Facebook page. Meron TikTok tayong Ballpoint Man 2.0 and syempre may Facebook page. Okay? Sa ating YouTube channel, mag-subscribe, share this video. Okay? So, ito na mga pre, no? Hanapin lang po natin yung picture. So, ito mga pre, pakita ko po sa inyo, katulad niyan, Okta binuwag ang fake survey. Diba? Ipinakita nito na nakakuha si Marcos ng 64% na satisfaction rating at 65% na trust rating. Mas mataas kumpara sa 48% at 49% na nakuha ni Duterte or nakuha ni Sara. Higher ratings for BP, fake news, says Okta. Okay, yun po yung video kanina ha. Binisto ng Okta Research ang isang faking survey na nagsasabing mas mataas ang ratings ni BP Duterte kaysa kay President Marcos. At eto pa, bakit si Sara Duterte hindi nagbibigay ng reaction patungkol sa mga fake news na to, sa mga fake survey na to? Bakit hindi ka gumagalaw, Sara Duterte? Bakit hinahayaan mo na yung kampon mo maghasik ng kasinungalingan? Diba? Bakit? Ang mga bobong DDS na kampon mo, Sara Duterte, alam mo ba, tuwan-tuwa sila? Yung pala hindi totoo, yung kanilang nakikita at nababasa, yung mga bobo mong kakampi, Sara Duterte, na mga DDS, tuwan-tuwa sila, hindi ka naawa sa kanila. Hindi ka naawa na uto-uto yung mga supporter mo. Hindi ka naawa. KO! Diba? Action naman. Kasi ang gobyerno natin uma-action po. Ang Okta Research nga, nag-react eh. Kasi kasiraan din po yan sa kanila. Diba? Na maglalabas-labas sila ng mga fake survey na yan. Wala pa namang bagong survey ngayon. Ngayon 2025. Ito pa misinformation, huwag magpadala. Mukha ni Sara Ipinakita nito na nakakuha si Marcos Sr. no. Yan yung binasa natin kanina yan ito pa problemado yung pusit. Pusit tuloy, sorry. Tao pala yan, sorry. Si Sara pala, sorry. Yan Ayan mga larawan na yan Fake news. Yan po
Ito po yung survey na kinakalat ngayon ng mga DDS na si PBBM daw po ay nakakuha ng 33% na trust ratings, tapos sa performance ay 29%. Tapos si Sara ay nakakuha daw ng 75%. Tapos sa performance ay 64%. Maliwanag na peke yan. Papaano si Sara makakakuha ng trust ratings winawalang hiya niya yung gobyerno? Minumura niya yung Pangulo. Diba? Marcos Sr. huhukayin, PBBM gigilitan sa liig dahil sa relo. Performance, ano bang ginagawa ni Sara Duterte pag may baha? Nasaan siya? Wala. Nagtiteleport sa ibang dimensyon. Nandun siya sa area na walang baha. Habang yung may baha, si PBBM yung nandun. Diba? PBBM yung nandun. Nilulusong yung baha para makita niya yung sitwasyon ng mga Pilipino doon. Yan po yung may pagmamahal sa bansa. Hindi po yung pag may baha, nagtatago ka, or nagpupunta ka sa concert, or nagpupunta ka sa kasal ng isang dismissed mayor. Diba? Alayo, pinabagsak nila yung ratings ni PBBM dito. Fake news, oh. Naging 33%. Sa performance, 29%. Sa trust ratings, 75%. Diba? Si Sara Duterte, tapos performance, 64%. Sana all. Sa bagay, pagbigyan na natin. Basta alam na po natin na fake ito. Okay na yan, na maging mataas lang sila sa fake news. Mataas yung survey nila pagdating sa fake news. Pero in reality, kabaliktaran po. Diba? Hindi po ganyan. Yan o. Yan yung VP. Hindi man lang kinontra yung fake news na kinakalat ng kanyang kampon. Walang pake. Diba? Ito. Yan o. Natatawa ako. Ito pa o. Ayan o. Makakakuha ka ba ng trust ratings tapos ikaw nagmumura ka? Kababae mong tao nagmumura ka? Kasinungalingan, Okta Research naglabas ng babala sa taong bayan. Taong bayan po ang nililin lang nitong mga Duterte na to. Isang malaking kasinungalingan ang survey na nagpapakitang mataas ang rating ni VP Duterte. Ayon mismo. Yun yung reaction na natin kanina. May mga memes na Ayan Diba? Higher ratings for VP, fake news, says Okta. Ayan. Ayan. Iyak na lang. Iiyak mo na lang yan. Gumanon ka sa ulo mo na sasabihin mo, lintik talaga tong mga kampon ko na gumagawa ng fake news. Di ginalingan. Yan pa fake news. So maliwanag po ha, pinapakita ko lang po sa inyo. Ipakalat po natin yung kung ano yung katotohanan, ano yung totoo. Wag po basta-bastang magpapalin lang. Wag basta-basta magpapauto sa mga nakikita sa social media. Ugaliing i-check, no? Kung tama po ba ito? Kung fake news ba ito o hindi. Okay? Kasi delikado po kapag kayo ay nabiktima ng fake news. Kapag kayo ay nagkamali, ay nako, maaari po kayong masampahan ng kaso. Kasi yung mga DDS na yun, mandadamay po yan. Mandadamay yan. Diba? Pauto pa more. Sige, magpauto kayo. Hindi naman kami yung lugi. Kayo din at mga anak nyo. Diba? Bugog talaga itong mga DDS na to. So, yun lang yung ating video. At least, nabigyan natin ito ng reaction, At maraming salamat sa mga nag-share ng live. Share po natin itong video na to kasi kailangan po nating ipakalat kung ano yung totoo. Diba? Barahin natin yung mga fake news. Share po natin. So yan bago po tayo magtapos sa ating video ngayon mga pre, meron po tayong Facebook page dito, Ballpoint Man 2.0. And syempre, meron din po tayong Team Virador na Facebook page. Syempre mga pre, meron din po tayong
TikTok, Ballpoint Man 2.0. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated ka sa mga uploads pa natin. Okay, so yun lang muna. Kita-kits po tayo sa susunod na video.